Si Izumi Hoshi ay 16 na taong gulang na senior sa high school. Ilang taon na ang nakalilipas, dati siyang pinuno ng isang malakas na organisasyong kriminal na tinatawag na Yakuza. Kilala siya sa pananambang sa isang karibal na grupong Yakuza gamit ang kanyang machine gun. Sa kasalukuyan, siya ang manager ng isang coffee shop na pag-aari ng tatlo sa kanyang pinagkakatiwalaang miyembro ng gang na sina Medaka, Yuji, at Haruo. Sinisikap nilang mamuhay ng normal pagkatapos magretiro sa mundo ng mga kriminal, ngunit hindi maganda ang takbo ng pananalapi sa kanilang tindahan. Ang tatlong dating gangster ay hindi pa rin sanay sa kanilang buhay bilang mga sibilyan ngunit pinagbuklod sila ni Izumi at inaalalayan. Isang araw, nilapitan sila ng isang kabataang babae na nagrereklamo tungkol sa isang ahensya ng pagmomodelo. Ang ahensya ay nagre-recruit ng mga batang babae at nangongolekta ng malalaking halaga ng pera mula sa kanila, humihingi din sila ng mga sexual na pabor sa mga babae para sa isang kontrata. Kaya naman, gusto niya ang tulong ng grupo para maisara ang ahensya. Malinaw na iniwan na ng grupo ang mundo ng gangster, ngunit hindi pa rin sila iniiwan ng buhay gangster. Kinabukasan, pumasok sila sa ahensya at nagbanta sa manager na ibalik ang pera sa pagpaparehistro ng mga babae, ngunit inihayag ng manager na ang pera ay napupunta sa kanilang karibal na gang, ang Hamaguchi. Ang gang ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Sa makatuwid, ang panggugulo dito ay magdudulot lamang ng mas malaking gulo. Mayabang na sinubukang tawagan ng manager ang leader ng gang ngunit inatake siya ni Yuji, pinigilan ni Izumi ang lahat bago pa magkaroon ng problema at umatras pansamantala. Sa kanilang pag-uwi, tinalakay ng grupo ang mga paraan upang mapasara ang ahensya gamit ang batas, ngayong hindi na nila ito mapipigilan sa pamamagitan ng puwersa. Biglang pinatumba ng mga miyembro ng gang ni Hamaguchi sina Haruo at Yuji at hiniling kay Izumi na sumama sa kanila. Agad siyang sumang-ayon habang sinasabing marami rin siyang gustong sabihin sa kanilang pinuno. Pagdating sa kanilang punong tanggapan, pumasok siya ng walang pag-aalinlangan o takot kahit na napapaligiran ng mga armadong lalaki na doble sa edad niya. Ipinakita ni Hamaguchi ang kanyang nakabalot na dahon cookies at inakusahan siyang nagbebenta sa kanilang lugar. Matagal na silang gumawa ng kasunduan kung saan nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang lahat ng iligal na pagbebenta ng mga kalakal sa ilang bahagi ng lungsod. Itinanggi ni Izumi ang kanyang mga paratang sa anumang bagay na tulad nito at sa halip ay tinanong siya tungkol sa tiwaling ahensya ng pagmomodelo. Sa kanyang sorpresa, iginiit ni Hamaguchi na hindi nila sinusuportahan ang anumang negosyo sa pagmomodelo. Nalutas ng dalawa ang kanilang mga pagkakaiba ngunit pinaghihinalaan ni Izumi na may nagtatangka na pabagsakin siya sa pamamagitan ng pagkalat ng maling impormasyon. Dumating si Medaka sa hideout na may mga paputok na nakasabit sa buong katawan upang iligtas ang kanyang pinuno. Umuwi si Izumi kasama niya, desididong imbestigahan ang mga bagay sa susunod na araw. Pagkatapos, makikilala natin ang isang negosyante at ang kontrabida ng pelikula, si Yasu. Ipinakita sa kanya ng kanyang katulong ang video ni Izumi at ng kanyang mga tauhan na nagbabanta sa manager ng ahensya, malinaw na siya ang nasa likod ng sabuatan at ang nagtatangkang itago ang kanyang ilegal na gawain gamit ang pangalan ni Hamaguchi. Sinabi sa kanya ng kanyang katulong ang tungkol sa kasaysayan ng gang ni Izumi. Noong nasa middle school si Izumi, ang tanging tagapagturo niya ay ang kanyang tiyuhin na si Yakuza, ang dating pinuno ng gang. Isang araw, pinatay siya ng isang karibal na gang nang papauwi sila ng kanyang pamangkin na si Izumi. Kasunod ng kamatayan, si Izumi ay ginawang pinuno at binigyan ng tungkuling ipaghiganti ang mga pumatay sa kanyang tiyuhin. Ginawa niya ang kanyang trabaho nang mahusay at natapos ang karibal na grupo sa isang ambush. Bago niya binuwag ang kanilang gang, siya at si Hamaguchi ay gumawa ng isang kasunduan na hindi manghihimasok sa negosyo ng isa't isa, na may ilang mga punto. Ang isa sa mga punto ay nagsabi na walang sinuman sa mga gang ang pinapayagang magbenta ng mga ilegal na bagay sa kanilang nasasakupan. Sa kasalukuyan, si Izumi at ang kanyang grupo ay nag-iimbestiga sa paligid ng kapitbahayan at nahanap ang mga kabataang nagbebenta ng ilegal na cookies. Nagpapanggap silang mga customer at natuklasan nila na ang Hamaguchi gang ang sumusuporta sa mga ito. Habang ang mga grupo ay naniniwala na sila ay niloloko ni Hamaguchi, isang bagay ang tila hindi kapanipaniwala kay Izumi. Iminumungkahi niya na tumawag sila ng pulis at ipaalam sa kanila kung ano ang nangyayari ngunit ang pulis ay walang pakialam rito. Pagkatapos ay nakita natin si Yasu na nakikipag-usap sa kanyang kanang kamay na si Stan, na isa ring propesyonal na assassin.
Ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ng interes ni Izumi sa kanilang negosyo. Malinaw na sa ilalim ng pangalan ni Hamaguchi, si Yasu ay nagbebenta ng mga ilegal na bagay at sumusuporta sa kumpanya ng pagmomodelo. Ang kanang kamay ni Hamaguchi ay pinangalanang Sukunaga. Naghinala din siya na si Yasu ang nasa likod ng hindi pagkakaintindihan ng dalawang grupo. Kaya naman, nagpadala siya ng spiya para alamin kung ano talaga ang nangyayari. Natuklasan ng kanyang spiya na sinusubukan ni Yasu at ng kanyang kumpanya na kunin ang kanilang bayan matapos gawin ang parehong estilo sa iba pang mga lungsod sa nakalipas na ilang taon. Ang pangunahing layunin ni Yasu ay mapanalo ang kanyang puppet sa darating na halalan upang maging alkalde ng bayan. Pagkatapos, pag natalo ang mga gangster, gusto nilang bumuo ng mga proyektong pangkaunlaran para sa kanilang pangsariling kapakanan. Sa parehong araw, si Izumi ay nasa paaralan, nang ang isang batang babae ay lumikha ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagsigaw at pagtakbo sa pasilyo. Nang mapansin ito ng mga marites, nagkumpulan sila upang makichismis, habang ang babae ay tumakbo palabas at nabundol ng bus. Napansin ni Izumi ang isang pakete ng mga espesyal na cookies sa lugar ng aksidente, na nagpapatunay na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng ilegal na sangkap. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Izumi si Kusakabe, isa sa mga kandidato sa pagka-alkalde ng lungsod na lihim na nakikipagtulungan kay Yasu. Siya ang libreng tiket ni Yasu para sakupin ang politika ng bayan at sa huli, ang bayan mismo. Alam ito ni Izumi ngunit wala siyang magagawa dahil nagtitiwala ang mga tao kay Kusakabe at sa kanyang mga maling pangako na pagandahin ang bayan. Sa gabi, nalaman ni Yasu at ng kanyang mga alip-ores ang impormasyon na si Hamaguchi ay walang kasama, dahil karamihan sa kanyang mga tauhan ay nasa labas ng bayan. Gamit ang pagkakataon, pumasok siya sa punong tanggapan ng gang at nag-alok kay Hamaguchi ng isang kasunduan, mas makakabuti na makipagtulungan at bumaba sa pwesto bilang pinuno ng gang. Pwede siyang maging partner ni Isawe at kung hindi siya papayag, papatayin siya nito kaagad. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, tinanggap ni Hamaguchi ang alok. Gayunpaman, ang kanyang kanang kamay, si Sukunaga ay hindi masaya sa naging alok. Alam niya na kung si Yasu ang may iwan na mamumuno sa lungsod, sisirain niya ito para sa kanyang sariling kapakanan. Kaya naman, nagpasya siyang kunin ang tulong ni Izumi upang tapusin ang kasunduan para sa lahat. Dinala niya siya sa isang hotel para makipag-usap ng palihim at ipinakita sa kanya ang balita tungkol sa pagkapanalo ng puppet ni Yasu na si Kusakabe sa halalan. Siya na ngayon ang alkalde ng bayan at si Yasu ay nakakuha ng ganap na kapangyarihan dahil dito. Humihingi ng tulong si Sukunaga kay Izumi para ibalik ang usapin, ngunit tumanggi itong makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pinagkakatiwalaang miyembro ng karibal na grupo. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Sukunaga na pinananatili siya ng kanyang tiyuhin sa pamamahala sa bayan at tungkulin niyang iligtas ito mula sa mga taong tulad ni Yasu. Si Medaka, na nakikinig din sa usapan ay sumunod kay Sukunaga sa labas at hiniling na lumayo siya. Napag-alaman na si Sukunaga ang pumatay sa tiyuhin ni Izumi ngunit itinago ng lahat ang katotohanan mula sa kanya hanggang sa ngayon. Kinabukasan, umuwi si Izumi pagkatapos ng klase upang makita ang maraming tao na nagpoprotesta sa labas ng kanilang coffee shop. Gusto nila itong ipasara dahil naniniwala sila na ang tindahan ang pinagmula ng espesyal na cookies na ibinibenta sa mga kabataan. Nang subukan ni Medaka na pigilan ang mga nagpoprotesta, siya ay inaresto at itinapon sa bilangguan. Sa pagtatapos ng araw, ang lugar ay nawasak at nasira. Nang walang pag-asa sa muling pagkabuhay ng coffee shop, tinawagan niya si Sukunaga at pumayag na tulungan siya sa kanyang misyon. Umuwi sina Yuji at Haruo mula sa isang paglalakbay upang makita si Izumi na nakaupo sa gitna ng nawasak na tindahan. Hinihiling niya sa kanila na umalis at gawin ang anumang gusto nila sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang mga lalaki ay naninindigan na mananatili sila sa tabi niya anuman ang mangyari. Pinasaya nila siya at ipinangako na maghihiganti sa sinumang nagkalat ng maling alingaw-ngaw. Kinabukasan, hinanap ni Sukunaga at Izumi ang nagbebenta ng mga espesyal na cookies. Natagpuan nila ito sa sinehan at pinagbantaan upang ibunyag ang katotohanan. Isiniwalat ng lalaki na inutusan siyang ibenta ang cookies ng isang lalaking may peklat sa mukha. Agad na nakilala ni Sukunaga ang taong ito bilang si Sta na isang assassin, na siya ring kanang kamay ni Yasu. Bago pa sila mabigyan ng karagdagang impormasyon ng lalaki, inatake sila ng dalawang lalaking nakamaskara. Sila ay ipinadala upang patayin ang lalaki upang hindi niya mabanggit ang kanilang mga sikreto sa sinuman.
Nakatakas sina Izumi at Sukunaga ngunit napatay ang lalaki sa engkwentro. Ang dalawa ay tumatakbo habang umuulan bago sila nakarating sa isang imbakan na pag-aari ng tiyuhin ni Izumi. Nagpalit si Sukunaga ng tuyong damit habang pinagmamasdan siya ni Izumi mula sa likuran. Naiintriga siya sa tattoo nito sa likod na pareho ng sa tiyuhin niya. Nag-usap sila saglit at ipinahayag ni Sukunaga na kilalang kilala niya ang kanyang tiyuhin. Bago niya maipaliwanag kung paano, biglang pumasok sina Yuji at Haruo na ipinaalam sa kanila ang pagkamatay ng manager ng ahensya ng pagmomodelo. Malinaw sa kanila na inaalis ni Yasuo ang sinumang posibleng sospek na maaaring magturo sa kanya. Tumayo si Izumi at ibinalita na ang kanilang gang ay muli nilang bubuhayin at kikilos upang wakasan si Yasuo. Masayang-masaya sina Yuji at Haruo dahil matagal na nila siyang kinukulit na ibalik ang kanilang gang mula pa noong araw na nabuwag ito. Sa sumunod na eksena ay pinasok ni Sukunaga at Izumi ang isang club, sina Hamaguchi, Yasuo, at ang lahat ng miyembro ng gang niya ay nasa club din. Hindi pinansin ni Izumi ang sinuman sa kanila at sa halip ay pumunta sa entablado bago ipahayag na ang kanyang gang ay nagbalik na. Nang pagtawanan siya ni Yasuo at sinabing walang may pakialam sa kanyang hangal na gang, ipinakita niya sa kanya ang mga graph at chart ng bawat ilegal na bagay na ginawa niya sa bayan, kasama ang petsa at oras kung kailan niya ibinenta ang mga espesyal na cookies sa mga kabataan. Kung ang mga ulat na ito ay makakarating sa media, ang pagkakasangkot ng alkalde ay maaring paghinalaan at ang lahat ng progreso na kanilang ginawa ay mawawala ng halaga. Inihagis niya ang mga file kay Yasuo. Hinihiling sa kanya na dalhin ang kanyang negosyo sa ibang lugar. Ngunit sinita siya ni Yasuo sa pagbabanta niya sa kanya ng mga peking impormasyon dahil hindi niya kailanman mahahanap ang mga tunay na files ng ganoon kabilis. Nagalit si Yasuo at nagwala sa kanilang kasinungalingan, kasabay nito, sina Haruo at Yuji na nasa labas ay dinala sa loob at na hostage. Nilagyan ni Yasuo ng lubid ang leeg ni Izumi at kinaladkad siya papunta sa entablado, na nagbabantang bibitayin siya hanggang sa mamatay. Hiniling ni Sukunaga sa pinuno ng gang na si Hamaguchi na magsabi ng isang bagay dahil siya lamang ang makakapigil nito ngayon. Ngunit nang tumayo ang lalaki para magprotesta, siya'y pinatay ni Yasuo. Kinukutsa niya si Izumi at ipinahayag na si Sukunaga ang pumatay sa kanyang tiyuhin. Sa sobrang galit, gumanti si Sukunaga at naganap ang shootout sa pagitan ng dalawang grupo. Pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na labanan, isinakripisyo ni Haruo ang kanyang buhay upang takpan ang kanilang grupo at tinulungan silang tumakas sakay ng kotse. Umiiyak si Izumi, nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang malapit na kaibigan at hiniling kay Yuji na iikot ang sasakyan. Pagkalipas ng ilang oras, inihinto ni Yuji ang sasakyan at bumagsak sa lupa, na nagpapakitang natamaan din siya ng bala. Pinipilit ni Izumi na dadalhin siya sa ospital ngunit alam ni Sukunaga na kapag bumalik sila, lahat sila ay papatayin. Kaya naman, nagmaneho sila patungo sa isang kagubatan at inilibing si Yuji. Hinarap ni Izumi si Sukunaga tungkol sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin, kung saan siya ay tumugon na inutusan siyang gawin ito. Wala siyang pagpipilian dahil sa negosyong ginagalawan nila. Si Izumi ay galit na galit, dahil dito ay iniabot niya ang baril at hinimok siyang barilin siya kung hindi niya ito mapapatawad. Gayunpaman, hindi ito kayang gawin ni Izumi. Kasunod nito ay palihim na bumalik ang dalawa sa imbakan. Pagkalipas ng mga taon, inilabas na ni Izumi ang kanyang machine gun at handang ipaghiganti ang pagkamatay ni Haruo at Yuji. Nakatakas din si Medaka sa kulungan at sumama sa dalawa sa misyon. Pumunta sila sa headquarters ng kumpanya ni Yasuo at nakita si Stan sa labas. Nilabanan siya ni Sukunaga at sinaksak hanggang sa mamatay pagkatapos ng isang matinding labanan. Kasunod nito, ang tatlo ay pinasok ang silid kung saan nagpupulong sina Yasuo, ang alkalde, at ang kanilang mga kasama. Nag-init ang ulo ni Yasuo at tinanong sila kung paano sila nakapasok. Hindi umatras si Izumi at pinaputukan ng grupo. Nagpaputok din sina Sukunaga at Medaka na pinapatay ang lahat maliban kay Yasuo, nang biglang nabaril si Medaka sa braso at nasugatan. Makalipas ang ilang segundo, pinaputukan ni Yasuo si Izumi ngunit sinalo ni Sukunaga ang bala para sa kanya. Nang makita ang parehong tao na malapit sa kanya na nakahiga sa sahig, si Izumi ay nanlamig. Naglakad si Yasuo patungo sa kanya ngunit binaril siya ni Medaka bago pa gumawa ng anumang pinsala. Sa huling pag-atake, tinapos siya ni Sukunaga bago bumagsak sa mga bisig ni Izumi. Sinabihan siya nitong maganda bago mamatay sa kanya ito hinalikan. Sa huli, lumabas sila ni Medaka sa gusali at nang dumating ang mga pulis ay sumuko si Medaka upang iligtas siya.
Pagkalipas ng ilang buwan, binisita ni Izumi ang libingan ni Sukanaga at sinabi sa kanya na sila ni Medaka ay patuloy na nag-uusap sa pamamagitan ng mga liham. Binigyan din niya ng maayos na libing si Haruo at umaasa na nakatagpo na ito ng kapayapaan. Bumalik na sa normal ang buhay niya, siya pa rin ang nagmamay-ari ng coffee shop na kumikita ng sapat na pera. Sa huling eksena, makikita natin si Izumi na nagtapos na ng high school, kumakanta siya at inihahandog niya ito sa mga taong namatay para iligtas siya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!